Gabi-gabi, mahimbing na natutulog si Rose. Pero tuwing 3 o'clock ng madaling araw, bigla na lang didilat ang mga mata niya, hindi makagalaw ang katawan at babalutin ng dilim ang paligid. At palaging nandoon ang pakiramdam na may nakatayo sa labas ng pintuan ng kanyang kwarto. Hindi gumagalaw, basta nandoon lang. Mag-isa siya nakatira sa bahay kaya imposible na may nakatayo doon. Sa mga unang gabi, sinubukan niya itong balewalain. Tinakpan ang sarili ng kumot na parang bata, hinintay na makatulog ulit. Pero lalong lumalakas ang pakiramdam niya gabi-gabi. Sa ikalimang gabi, may narinig siya. Isang mahinang kalmot, parang mga kuko na dahan-dahang kumakaskas sa kahoy. Umupo si Rose, kumakabog ang dibdib, nakatitig sa pinto. Tumigil ang kalmot. Bumalik ang katahimikan. May kumatok. Isang beses lang. Mahina, mabagal. Biglang narinig ni Rose ang sarili niyang boses sa likod ng pinto. Wag ka tumingin. Hindi siya kumibo. Hindi rin siya sumagot. Lumipas ang ilang minuto. Nanaig ang pagod at nakatulog siya habang nakaupo. Kinabukasan, tinignan niya ang pinto. 3 mahahabang gasgas ang nakaukit dito. Sinabi niya sa sarili na wala lang yon. Baka nasanggi ko lang tapos hindi napansin. Ilang beses binalewala ni Rose ang mga kakaibang nangyayari sa kanya. Hanggang sa kinagabihan, ikinandado niya ang pinto at nagsimula na siyang matulog. 3 o'clock ng madaling araw. Bigla na naman siyang magising. Mas bumigat na ang kanyang nararamdaman. Ramdam niya na merong tao sa loob ng kwarto. Napahinto ang hininga ni Rose habang dahan-dahan niyang tinignan ang paligid. Napansin ni Rose na bukas ang pinto ng aparador. Hindi niya iyon iniiwang bukas. Bigla niya napansin na may gumalaw sa loob ng dilim. Pagkatapos, may narinig siya. Sarili niyang boses mula sa loob ng aparador. Mahina, nangiinig. Wag ka tumingin. Naniga si Rose habang nakatingin pa din sa dilim. Muli niyang narinig ang sarili niyang boses, mas malakas na ngayon. Wag ka tumingin. Kasabay nito ang mabilis na pagdilim ng paligid. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Nangiinig ang katawan niya, sumisigaw ang bawat parte ng kanyang pagkatao na tumakbo. Pero hindi siya makagalaw. Pagkatapos, may narinig siya na hakbang ng mga paa mula sa loob ng aparador.